Magandang araw sa lahat. Ang ating tatalakayin ngayon bilang ang pangalawang bahagi ng ating diskusyon sa economics ay tungkol sa pagkonsumo, konsepto at salik ng produksyon at mga organisasyon sa negosyo. Bago tayo mag-umpisa, pakihit naman ang like at subscribe button. I-click niyo na rin ang notification bell upang updated kayo sa mga bagong kaalamang aming ihahatid sa inyo. Pangkalahatang ideya ng talakayan. Ang talakayan ito ay naglalahad ng mga sumusunod. Una ay ang matukoy ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo at mga katangian ng isang matalinong mamimili. Pangalawa ay ang malaman ang mga karapatan ng mga mamimili, ang kanyang pananagutan sa kalakalan at mga pamilihan, at ang mga ahensyang nagtatakda ng proteksyon sa mga consumer. Pangatlo ay ang mga mahalagang salik ng produksyon at pang-apat ay ang mga organisasyon sa negosyo. Mga inaasahang matutunan sa talakayang ito. Una ay ang malaman ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo at mga katangian ng isang matalinong mamimili. Pangalawa ay ang malaman ng mga batas, karapatan at obligasyon bilang isang mamimili. Pangatlo ay ang maunawaan ng mga salik sa produksyon at pang-apat, malaman ang mga iba't ibang uri ng negosyo. Sa aralin ito ay tatalakayin natin ang pagkonsumo. Ang pagkonsumo ay bahagi na ng buhay nating mga tao. Simula pa ng ating pagsilang sa mundong ito, katulad ng pagkasilang natin, binilhan na tayo ng ating mga ng gatas, diaper at mga masusustansyang pagkain na kinukonsumo natin bago pa man natin malaman ang mga konsepto ng economics. Ang napakaraming pangangailangan at tila ba walang katapusang kagustuhan ng tao ang siyang naging pangunahing dahilan kung bakit may pagkonsumo. Kaya naman lahat tayo ay mga consumer. Ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ay ang mga sumusunod: pagbabago sa presyo, kita, mga inaasahan, pagkakautang, o at ang tinatawag nating demonstration effect. Sa pagbabago ng presyo, ang presyo ang siyang motibasyon ng pagkonsumo ng isang tao. Kalimitan, kapag mababa ang presyo, tataas ang pagkonsumo at mas tinatangkilik ang serbisyo at produktong ibinibigay ng mga producer. Kapag mura, marami pang nabibili ang mga consumer. Pangalawang salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng tao ay ang kita o sweldo. Nagdidikta sa paraan ng pagkonsumo ng isang tao ang kita. Kapag lumalaki ang kita ng isang tao, ay lumalaki din ang kakayahan nito na makabili ng produkto at serbisyo. Halimbawa nito ay kapag ikaw ay isang average income earner, isang manggagawa sa pabrika o guro, ang iyong pagkonsumo o paggasta ay nakadepende sa halaga ng iyong sahod, dahil hindi naman isang matalino pagdidesisyon kung mas mataas ang iyong expenditures o halaga ng pagkonsumo kaysa sa iyong income o kita. Ang pangatlong salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ay ang mga inaasahan. Ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakakaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan. Halimbawa nito ay ang naganap noong nagsimula pa lamang ang pandemya dito sa Pilipinas. Nang nag-anunsyo ang pamahalaan ng total lockdown sa buong bansa, inaasahan na marami ang mawawalan ng trabaho, kaya bumaba ang pagkonsumo ng tao. Pang-apat na salik ay ang pagkakautang. Kapag maraming utang na dapat bayaran ng isang tao, maaaring maglaan siya ng bahagi o porsyento ng kanyang sinasahod na salapi upang ipambayad dito. Kaya naman nababawasan ang pagkonsumo ng tao. Panghuli ang tinatawag na demonstration effect. Madaling maimpluwensyahan ang tao ng mga anunsyo sa radyo, telebisyon, pahayagan at maging sa internet at iba pang mga social media sites. Halimbawa nito ay mga beauty products na ini-endorso ng mga sikat na personalidad ay nakadali ng maraming mamimili sa nasabing produkto. Ano nga ba ang mga katangian ng isang matalinong mamimili? Ang
pagiging isang matalinong mamimili ay may mga pamantayan kagaya ng mapanuri. Ang isang matalinong mamimili ay marunong magsuri ng mga produktong bibilhin. Tinitingnan ang sangkap, presyo, timbang, pagkakagawa at iba pa ng isang produkto o ng isang serbisyo. Halimbawa nito, ang isang matalinong mamimili na bumibili ng gatas ay tumitingin sa expiration date ng produkto, nutrient facts nito, at kung gaano kapraktikal ang presyo ng isang produkto. Pangalawang katangian ng isang matalinong mamimili ay ang may alternatibo o pamalit. Halimbawa, kapag inutusan kang bumili ng mga sangkap pangluto ng afritada at naubusan ng tindahan ng pampalasang magic sarap, kung ikaw ay isang matalinong mamimili, bibili ka ng alternatibong pamalit tulad ng paminta. Isa pang katangian ng isang matalinong mamimili ay hindi nagpapadaya. Ang katangian ng isang mamimili ay dapat alisto, handa, at mapagmasid sa mga maling gawain tulad ng sa pagsukli at paggamit ng timbang. Pang-apat na katangian ng isang matalinong mamimili ay ang pagiging makatwiran. Dapat sa pagbili ng produkto at serbisyo ay isinasang-alang-alang ang presyo at kalidad nito. Pang-limang katangian naman ng isang matalinong mamimili ay ang sumusunod sa budget. Tinitimbang-timbang niya ang mga bagay-bagay na naaayon sa kanyang budget at hindi siya nagpapadala sa popularidad o sa demonstration effect ng isang produkto o serbisyo na may mataas na presyo upang matiyak na magiging sapat ang kanyang salapi sa kanyang mga pangangailangan. Pang-anim na katangian ng isang matalinong mamimili ay hindi nagpapanik buying. Hindi katulad nung nag-umpisa pa lamang ang pandemya na marami na ang nagpapanik buying kahit hindi naman nararapat. Pang-pito, na katangian ng isang matalinong mamimili ay hindi nagpapadala sa mga anunsyo sa telebisyon, radyo, internet, at kung saan-saan man. Kung hindi naman parte ng pangunahing pangangailangan, ay dapat huwag nang bilhin upang iwas disgrasya at ng mas makatipid na rin. Bilang isang consumer sa Pilipinas, may karapatan tayong malaman kung ano ang mga batas o ang batas na nagpoprotekta sa ating karapatan bilang isang mamimili. Ang Republic Act No. 7394 o ang tinatawag na Consumer Act of the Philippines ay ang katipunan o kalipunan ng mga patakarang nagbibigay ng proteksyon at nangangalaga sa interes ng mga mamimili. Isinusulong din sa batas na ito ang mga kailangang dapat makamit ng lahat ng mamimili. Binibigyang pansin ng RA 7394 o ng Consumer Act of the Philippines ang kaligtasan at proteksyon ng mga mamimili laban sa panganib sa kalusugan at pamilihan. Pangalawa ay ang proteksyon laban sa mapanlinlang at hindi makatarungang gawain na may kaugnayan sa operasyon ng mga negosyo o mga industriya. Pangatlo ay ang pagkakataong madinig ang mga reklamo o hinaing ng mga mamimili. Pang-apat ay ang representasyon ng kinatawan ng mga samahan ng mamimili sa pagbalangkas at pagbuo ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan na pabor at hindi nakakasasama sa interes ng mga consumer. Bilang isang mamimili, meron tayong mga karapatan na dapat nating pangalagaan at malaman. Ang kagawaran ng kalakalan at industriya o ang Department of Trade and Industry ay naglabas ng 8 karapatan ng mga mamimili upang maging gabay sa kanilang transaksyon sa mga bahay pamilihan. Una ay ang karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Tayo bilang mga consumer at mamimili ay may karapatang bumili ng mga produktong bumubuo sa ating mga pangunahing pangangailangan upang mabuhay katulad ng bigas, delata, mga gamit sa bahay, mga damit, mga pangunahing pangangailangang makatutulong sa atin upang tayo ay mabuhay.
Pangalawang karapatan ng isang mamimili ayon sa Department of Trade and Industry ay ang karapatan sa kaligtasan. Isinusiguro na tayo ay ligtas laban sa anumang kapahamakan sa pagkonsumo at pamimili. Pangatlong karapatan natin ay ang karapatan sa patalastasan, ang karapatang magipag-ugnayan sa mga producer at magsaliksik ng mga bagay patungkol sa serbisyo o produktong inaalok nila, katulad ng kung bakit mas mataas ang presyo ng bigas sa isang retail store kumpara sa iba. Pangapat na karapatan ng mamimili ay ang karapatang umili. Umili ng mga ninanais nating bilhin na naaayon sa ating interes. Panglimang karapatan naman ay ang karapatang dinggin. Ang karapatang madinig ang ating mga hinaing bilang consumer kung sakasakali mang palpak at may depekto ang produkto o serbisyong nabili mula sa mga producer. Pang-anim na karapatan ay ang karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. Karapatan natin na bumayad at sumukli sa anumang bagay na maaari nating nasira. Kagaya ng kung ikaw ay nakabasag ng mga display ng plato sa mall, may karapatan kang bayaran at tumbasan ang halaga ng mga ito. Pang-pito ay ang karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili na ginagawa ko ngayon. Pang-walo ay ang karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Katumbas ng mga karapatan nating mga mamimili ay ang ating mga pananagutan sa malayang pamilihan upang mapangalagaan ang daloy ng ekonomiya. Kaya naman, ang limang ito ay mga pananagutan natin bilang isang mamimili. Una ay ang mapanuring kamalayan. Kung may naoobserba kang iligal na pagtaas ng presyo ng isang bilihin at mas mataas pa ito kaysa tinakdang presyo ng DTI mula sa isang retail store, pananagutan natin bilang isang mamimili ang pagreklamo nito sa kinauukulan. Pangalawa ay ang pananagutan sa pagkilos. Pangatlo ay ang pagmamalasakit na lipunan. Pang-apat ay ang kamalayan sa kapaligiran kung may nakikita kang isang industriya, pabrika o tindahan na nagtatapon ng mga nakalalasong kemikal na maaaring makasira sa ating kapaligiran. Pananagutan natin bilang isang mamimili na idulog ito sa otoridad o sa kauukulan. Panglima ay ang pagkakaisa sa mga advokasya o layuning makakabuti sa daloy ng pamilihan. Bilang isang consumer, nararapat lamang na malaman din natin kung ano ang mga ahensyang panggobyerno na siyang nagpuprotekta sa ating mga karapatan bilang isang mamimili. Ang mga consumer protection agencies ay ang mga nangangasiwa upang legal na maproteksyonan ang daloy ng mga pamilihan, katulad ng pagtatakda ng karampatang presyo at iba pa. Ilan sa mga mahalagang ahensya ng gobyerno na maaari nating lapitan ng mga consumer kung mayroong anomalya sa mga pamilihan ay ang mga sumusunod. Una ay ang Food and Drug Administration o FDA. Ito ang ahensyang tumatanggap ng mga reklamo hinggil sa hinaluan, ipinagbabawal o maling etiketa ng gamot, pagkain, pabango at mga cosmetics. Ang Department of Trade and Industry naman ay ang ahensyang tumatanggap ng mga reklamo hinggil sa paglabag sa batas ng kalakalan at industriyang mali ang etiketa ng mga produkto, madaya at mapaglinlang na gawain ng mga mangangalakal o ang mga di makatarungang pagtaas baba ng mga presyong bilihin. Ang Energy Regulatory Commission naman ay ang ahensyang sumasagot sa mga reklamo sa diwastong timbang ng mga LPG o liquefied petroleum gas at diwastong sukat sa mga gasolinahan. Ang Professional Regulatory Commission naman ay ang ahensyang tumatanggap ng mga reklamo hinggil sa mga hindi matapat na pagsasagawa ng propesyon, kabilang na rito ang mga accountant, doktor, engineer, guro at iba pa.
Ang Securities and Exchange Commission naman ay ang ahensyang tumatanggap ng mga reklamo hinggil sa paglabag sa binagong Securities Act tulad ng mga pyramiding scam na gawain, fraud, theft, at iba pa. Ang Insurance Commission naman ay ang ahensyang tumatanggap ng reklamo hinggil sa hindi nagbabayad na kabayaran sa seguro. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-aaral natin ngayon ay patungkol sa salik ng produksyon. Ang salik ng produksyon ay madalawang uri. Una-una ang produksyon at ang input. Ang produksyon ay proseso sa pagpalit anyo ng produkto sa pamamagitan ng pagsama-sama ng salik upang makabuo ng isang output. Samantala ang input ang salik na ginagamit sa pagbuo ng produkto. O sa madaling salita, ang produksyon ay isang proseso, pamaraan upang makabuo tayo ng isang partikular na produkto. Samantala ang input, ito ay mga yamang likas na nakukuha natin upang makabuo tayo ng isang produkto. Produksyon. Ang produksyon ay may apat na salik. Una-una ang lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship. Ang salik na lupa, ito ay naibang katangian sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Sa economics, ang lupa ay hindi lamang tumutukoy sa tinatanim ng mga magsasaka o pinagtatayuan ng bahay, gusali at kung ano pa. Kung hindi ang kabuuang likas na yamang napapaloob dito, kagaya na lang ng ginto, pilak, langis at iba pa na maaari natin makuha sa yamang lupa. Ayon kina Balitaw, ilan sa mga katangian ng lupa bilang salik ng produksyon ay mga sumusunod. Una-una, ito ay hindi nagagalaw at nalilipat. Alam naman natin na ang lupa ay hindi nagagalaw at nalilipat, kundi pwede itong mapagarian. Kapag ito ay mapagarian, meron itong kakibat na batas. Pangalawa, ito ay mahangganan. Alam naman natin na kapag inabuso natin ang yamang likas, meron itong hangganan, kagaya na lang pagmimina. Kapag nagkakaroon ng pagmimina, nagkakaroon din ng landslide at pagguho ng lupa. Pangatlo, ito ay may iba't ibang gamit. Kahit na ito ay nasira na, meron pa rin itong iba't ibang gamit na pwede nating gawin, kagaya ng pagtanim ng palay, paglalandscape upang makabuo tayo ng magandang tanawin. Pangalawang salik, ang salik sa paggawa. Ito ay isang pisikal at mental na kakayahan o lakas ng tao upang makapaglingkod at maglikha ng isang produkto. Ang salik na paggawa ay madalawang uri. Una-una ang white-collar job. Ginagamit nila ang kanilang kakayahan sa pangangatuwiran at pagsuri ng kanilang trabaho. Samantala, ang blue-collar job, ginagamit nila ang kanilang lakas, katawan upang makapaglingkod. O sa madaling salita, ang white-collar job ay isang kakayahan na naaayon sa kanilang trabaho o isang profesyon. Samantala, ang blue-collar job ay isang kakayahan na hindi naaayon sa kanilang profesyon, kung saan ang kanilang lakas na lang ng katawan ang naggamit upang makapaglingkod. Ang halimbawa ng white-collar job ay ang pagiging abogado, accountant, piloto, guro, at iba pa. Samantala, ang blue-collar jobs ay ang pagiging minero, kapintero, mekaniko, at iba pa. Alam naman natin kapag mayroong trabaho, mayroon ding sahod. Ang sahod ay ang tawag sa pakinabang na manggagawa sa ipinagkakaloob ng paglilingkod. O sa madaling salita, ang iyong kakayahan at ang lakas ay nababayaran dahil sa iyong ipinagkakaloob na paglilingkod. Dumako naman tayo sa salik na kapital. Ang salik na kapital ay tumutukoy sa kalakal na nalilikha na iba pang produkto. Unang-una, ang capital good. Ang mineral na representasyon ng kapital, maaaring mauri ang kapital batay sa pagpapalit anyo nito. Ang magandang halimbawa nito ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa merkado. Ito ay napapaloob sa capital good dahil naapektuhan nito ang kabuuang produksyon ng produkto. Pangalawa, permihang kapital o fixed capital. Ang hindi mabilis, mapalit anyo at hindi nahati na produktong kalakal. Ang magandang halimbawa nito ay ang SRP or Suggested Retail Price, na kung saan nangangailangan pa ito ng pag-aaral upang mabago ang kabuuang daloy ng isang produkto. Pangatlo, malayang kapital o free capital, uri ng kapital na maaaring gamitin ayon sa kagustuhan ng isang entrepreneurship.
Magandang halimbawa nito ay mga vendors na kung saan nagsisimula sila sa maliliit na negosyo hanggang sa lumagaw ito, na kung saan dahil sa kanilang kagustuhan na bumili ng ibang produktong na maaari makalago silang negosyo. Ito ay isang halimbawa ng isang malayang kapital o free capital. Espesyalisadong kapital o specialized capital, uri ng kapital na may takdang gamit na hindi makakayang gampanan ng iba pang kapital. Ang magandang halimbawa nito ay naubos na ang produksyon ng mas sa pamilihan. Kaya nagagamit ang espesyalisadong kapital sa takdang panahon upang makabuo ng isang produksyon dahil sa pagtaas ng demand ng mas sa pamilihan. Panglima, financial na kapital o financial capital. Ang salapi ay lumalago at nagagamit sa iba't ibang aspeto ng produksyon. Ang magandang halimbawa nito ay ang maintenance o ang mga benepisyong ibinibigay ng kampanya para sa kanyang mga trabahador. Pang-anim, interest, uri ng kapital na may takdang gamit na hindi makakayang gampanan ng iba pang kapital. Ang magandang halimbawa nito ay ang paglago ng iyong negosyo sa paglipas ng panahon. Ito ay isang pondong maaari mong gamitin sa hinaharap na panahon sa halip na sa kasalukuyan upang mas lumago ang iyong negosyo. Panghuli, pamumuhunan. Ito ang mga produkto na gagamitin upang makapaglikha pa ng produkto at serbisyo sa darating na panahon. Ang magandang halimbawa nito ay mga produkto at kapital na maaari mong gamitin upang makabuo ka ng isa pang panibagong produkto. Panghuling salik, entrepreneurship. Ang tagapag-ugnay na nauunang salik ng produksyon upang makabuo ng produkto at serbisyo na siyang nag-oorganisa, nagkokontrol at nakikipagsapalaran sa mga desisyon sa mga bagay na nakaapekto sa produkto. Entrepreneur. Taglay ng isang entrepreneur ang pag-iisip na maging malikhain, puno ng inobasyon at handa sa pagbabago. Mga katangian ng isang entrepreneurship. Unang-una, kakayahan sa pangasiwa. Ang kakayahan sa pangasiwa, ang entrepreneurship ay sumasabay sa uso o daloy ng produkto na maaaring bilhin ng mga tao. Pangalawa, matalas na pakiramdam hinggil sa pagbago ng pamilihan. Ito ay nabibilang sa katangian ng isang entrepreneurship sapagkat ito ay nakakapekto sa pagbago ng isang produkto. Pangatlo, mga katangian ng isang entrepreneurship, may lakas na loob na humarap at makipagsapalaran. Sa kahihinatnan ng negosyo. Proseso sa produkto. Una-una ang input, na kung saan nabibilang ang lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship. Na kung saan ito ay mga yamang likas na nakukuha natin upang makabuo tayo ng isang produkto. At pupunta sa proseso kung saan pagsama-sama ng mga input ng production upang makagawa ng isang produkto. At ang output, ito ay ang produkto o serbisyong pagkonsumo, produkto o serbisyo na gamit sa paglikha ng iba pang produkto. At dito nagtatapos ang pag-aaral natin sa salik ng produksyon. Salamat at magandang araw sa iyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Aris Radistoral ang mag-uulat tungkol sa mga organisasyon ng negosyo na tinatawag na mga organisasyon ng negosyo. Ano nga ba ang negosyo? Ang negosyo ay tumutukoy sa anumang gawaing pang-ekonomiya na may layuning kumita o tumubo. Sa pangkalahatan, mayroong 4 na uri ng organisasyon ng negosyo. Una, ay tinatawag nating sole proprietorship. Ano nga ba ang sole proprietorship? Ito ay ang mga negosyo, pag-aari at pinamahalaan ng iisang tao lamang. Ang nagmamay-ari ay tinatawag na sole proprietor or sole trader. Siya ay may kabuuang kapangyarihan at responsibilidad sa negosyo at pag-aari niya ang mga bagay na nauukol sa pagnenegosyo. Siya ang nakikipagsapalaran at tumaharap sa lahat ng risk. Ang lahat ng kita at pagkalugi ay tanging sa kanya lamang. Siya ang nangangasiwa sa lahat ng mga pinagkukunang yaman sa isang sistematikong paraan at nangangasiwa sa lahat ng gawain ang
na ang layunin ay kumita. Wala o mas kaunti rin ang nauukol na mahigpit na usaping legal sa ganitong uri ng organisasyon. Ang kakayahan ng maliit na negosyo na umunlad ay nakadepende lamang sa kakayahan ng sole proprietor. Kung nangangailangan siya ng maraming pondo, maaari siyang kumuha sa karagdagang pondo mula sa kaibigan, bangko o kinita ng negosyo. Bilang kabahagi sa pagsulong ng ekonomiya, naging papel ng mga sole proprietor ang magbigay ng hanapbuhay sa mga mamamayan sa pamamagitan ng maliit na negosyo na matatagpuan sa pamayanan. Dumako naman tayo sa partnership. Ano nga ba ang partnership? Ang partnership ay isang organisasyong binubuo ng dalawa o higit pang individual na sumasang-ayon paghatian ang mga kita at pagkalugi ng isang negosyo. Ang mga kasapi ng isang partnership ay tinatawag na partners. Ang mga kasapi ng ganitong uri ng samahan ay maaaring tawaging general partners o limited partners. Sa unang uri o ang general partners, ang mga partner ay pantay-pantay na pinangangasiwaan ang isang negosyo, samantala ang mga kasapi ay mayroon ding pantay-pantay na pananagutan sa mga maaaring maging pagkautang at pagkalugi ng negosyo. Samantala, sa ikalawang uri, ang mga partner ay maaaring mamuhunan subalit wala silang tuwirang pakikilahok sa pangangasiwa. Maging sa puhunan, ang tanging pananagutan ng limited partners ay nakatuon lamang sa halaga na kanilang ibinigay na puhunan sa negosyo. Tumako naman tayo dito sa korporasyon or corporation. Ang corporation ang pinakamasalimuot na organisasyon ng negosyo. Ito ay may mga legal na katauhan na hiwalay sa katauhan ng mga taong nagmamay-ari, kumukontrol at nagpapatakbo ng korporasyon. Ang korporasyon ay maaaring bumili at magbenta ng mga ari-arian, pumasok sa mga kontrata, magsampa ng kaso at nararapat na magbayad ng buwis. Katangian din ito ang limitadong pananagutan ng mga nagmamay-ari, ang pagbibigay ng mga bahagi o shares sa anyo ng mga stock, at ang pananatili o existence nito ay isang mahalagang bagay. Ito ay nahahati sa dalawa. Ang mga common share na kumakatawan sa pagmamay-ari ng mga stockholder at ang mga preferred share na kadalasan ay ipinagbibili sa publiko. Ang proseso ng pagiging isang korporasyon ay tinatawag na incorporation. Ito ay nagbibigay sa mga kumpanya ng mga katayuang legal na hiwalay sa mga nagmamay-ari. Dahil dito, nagbibigay proteksyon ng mga nagmamay-ari mula sa mga pananagutan, halimbawang ang kumpanya ay mahabla. Ang kondisyong ito ay tinatawag na limitadong pananagutan o limited liability. Sa pamamagitan ng incorporation, ang mga may-ari ng korporasyon ay walang pananagutan sa utang ng kumpanya. Kung ang kumpanya ay malugi, ang tanging mawawala sa may-ari ay ang salapi na kanilang pinuhunan bilang common stock. Dumako naman tayo sa ikaapat na uri ng organisasyon ng negosyo. Ito ay tinatawag na cooperative o kooperatiba. Ito ay binubuo ng mga kasapi na karaniwan na hindi bababa sa 15 miyembro na kabahagi sa puhunan at tubo. Pangunahing layunin ay ang makapagbili o makapagbigay ng mga serbisyo at produkto sa mga kasapi sa pinakamababang halaga. Hindi layunin ng kooperatiba ang pagkakaroon ng malaking tubo. Sa isang kooperatiba, kabahagi ang mga kasapi sa pagtatatag at pamamalakad ng samahan kaya interesado silang magtulong-tulong sa ikatatagumpay ng kanilang samahan. Nagaganyak din ang mga nagtipon ng mga karagdagang puhunan sa pagnanais na lumago ang negosyo. Higit sa lahat, hinahati-hati ng pantay ang kapakinabangan ng samahan. Sa kabilang dako, maliit ang tubong natatanggap ng mga kasapi sa saping puhunan, ipinasok sa kooperatiba dahil na rin sa hindi pangunahing layunin nito ang pagkakaroon ng malaking tubo. Gayun din, kulang sa kapital ang isang kooperatiba. Maliit lamang ang saping puhunan na inilalagay rito kung ihahambing sa isang korporasyon. Maraming salamat sa pakikinig sa aming mga ulat.
Naway, marami kayong natutunan sa aming mga itinalakay ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat.